Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kaibigan. Magandang gabi po sa inyong lahat, araw ng Sunday. Kung ikaw ay baguhan lamang dito sa aking channel at first timer mong makapunta dito sa aking live, abay teka, kung ayaw mong makarinig ng mga lingwaheng hindi makain, pakinggan nyo muna ito, guys. Okay? Music. Paalala, kung ikaw ay isang baguhan lamang dito sa aking channel, sa aking Facebook Live, sa aking YouTube Live, kung ayaw mong makarinig ng mga sumusunod na salita, pukin ang ina mo ka, hinayupa ka, gago ka, ulul ka, pendeho ka, leche ka, iho di puta ka, lumayas kayo rito sa aking live. Ako po ay hindi isang santong vlogger, ako po ay sadyang bastusin. Kaya lumayas kayo rito kung ayaw nyo makarinig ng mga salitang hindi nyo makain. Iyon, narinig nyo po guys ha? Kung ikaw ay baguhan lamang at ayaw mong makarinig ng mga salitang hindi makain, lumayas ka dito po. Okay guys, bago ang lahat, ano ang topic natin? Kilala nyo ba si Abner Apuang? Kilala nyo ba yung ka-Abner? Oo, na sinasabing ex-police Makati? Kilala nyo ba siya? Yung sinasabing ex-mayor ng Pagsanhan, Laguna? Kilala nyo? Kaibigan ko po yan, personal. Magkakilala po kami niyan. Magkakilala kami personal niyan. Malinis ba siyang tao? Matino ba siyang tao? Wala bang baho ang kanyang kamay? Wala ba siyang ginawang katarantaduhan? Abay, atin alamin yan. Oo. Alam niyo kung bakit? Nabwisit ako sa kanya eh. Nabwisit ako eh. Kanina, may accident po na may nag-send po sa akin inbox. May accident lang po na may nag-send po sa akin na sinasabi doon at nakita ko po, minumura-mura niya ang ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang tawag niya kay Pangulong Duterte, pakyo! Pakyo, 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 mga ganon-ganon. Putang ina mo! Gago ka! Nako po, nako. Okay lang sanang bumakbak eh. Alam nyo guys, bago tayo mag-music muna tayo. Okay? Siyempre, masaya ang live natin na to. Okay. Kilala niyo po ba si Abner Apuang, mga kaibigan? Yung dating pulis Makati, yung dating mayor ng Pagsanhan, Laguna, na kung saan na pelikula pa po ang buhay nito, na ang pangalan natin ng kanyang pagkakapelikula, The Hunter of Manila, yung Hunters Manila, na ang gumanap ng kanyang pelikula, walang iba kung hindi ang ating iniidolo rin na si Philip Salvador. Siya po ang gumawa ng pelikula nito. Okay? Bago ko iparinig sa inyo, kanina, ito po yung napanood kong video niya. Panoodin ninyo to. Paparinig ko lang ng hapyaw lang. Yan. Yan po si Abner Apuang. Anong sinasabi niya? Pakinggan natin guys ha. Pakinggan natin. Una. Okay. Dali. Mahina. Wala palang sound ako. Okay. Stupid ka! Stupid ka! Digaw, stupido ka! Kayo ni Ginseng ng China, stupido. Nakakawa yung mga 100,000 mahigit na taong Chinese people. Sila nag-invento ng sabog, methamphetamine hydrochloride. Okay. Ako, tapat. Okay. Ayan po yung video. At maliban pa po dyan, marami siyang pinagsasabi na kung ano-ano laban kay Pangulong Duterte na walang kakwenta-kwentang mga akusasyon niya. Opo. Alam niyo po din yung po may tatanong mga kaibigan at mga kababayan,
Ito pong si Abner Apuang, matagal na po kaming magkakilala. Since 90s pa. 90s pa. Hanggang 2000, magkakilala kami yan. Nagkahiwalay lang kami ng landas ni Abner Apuang, kung di ako nagkakamali, nung naging Pangulo na si Pangulong Benigno Simeon Aquino. Nung mula naging Pangulo si Aquino, nagkahiwalay na kami ng landas niyan ni Ka Abner Apuang. Okay? Kaya kanina, nung napanood ko po ang video na to, ura-urada ko siyang tinawagan sa kanyang personal cell number. Dahil matagal na po kaming magkakilala niyan, mga kaibigan. Talagang may pagka-aktivista ang pulis na yan. Oo. Okay, yung unang usapan namin ni Ka Abner, ipaparinig ko po sa inyo, mga kaibigan. Ay, Kabner. Kabner. Sino to? Si Ninyo. Ano, pakiulit, sino? Si Ninyo po. Si Ninyo. Ninyo Barsaga. Ah, Tandaan niyo ba po ako, sir? na-recall ko. Oo, nung bata pa na I think mga 90s, nagkakasama-sama tayo kay Captain Reynaldo. Hello. Nakakatawag lang nito ng kapit. Opo. Natatandaan niyo ako, sir, yung madalas mong kasama pag bumupunta kay Colonel Hailo, kay Colonel, ay kay Captain! Captain Reynaldo. Malakas ang memory. Bes, sigarilyo ko. Ako yun, Ano pa ba yun? Malakas ang memory. Oh, tapos pag pumunta tayo sa may Robinson Galleria, Ermita. Galerya. Oo. Ano ngayon? Ito. Panahon ni paring Egay Castro. Oo. Saka ni Kuya Chris Marcelino ng Tiktik. Si Chris. Marcelino. Bakit? Nagsusulat ka ba yun? Editor pa ba? Ewan ko lang po. Matagal na akong walang balita sa kanya eh. Hindi, naalala mo noong araw, dinimanda ko nga yan dahil dumaing sa akin, di ba, sa Opo. Bagong Tiktik. 365 days ako nagsusulat. Opo. Yung banda uli, pero paks ng paks, tatapos-tapusan, 3 times a week na lang lumalabas. Opo. Yung Kapag pala, ito, natatawa ako, napanood ko yung video mo, yung humura mo si Presidente. totoo yun. Putang ina niya. Oo. Ito Hindi na Kabner, may tama. tatanong Kita niya? ko sa'yo. Pinipiay niya. Alam nyo Kabner, masarap magkape. Yes. Masarap. Kape. Oh, masarap. Sa Masarap burol mo. magkape. Kailan ka mamatay? Sa burol mo. Ang Panginoong Isus ang dimat ko eh. Masarap magkape sa burol mo. Kung may Diyos ka, hindi ganyan naasta ng bunga na ako. Hindi, Pag matanda mo na eh. Mahal ko yan. Ano ba, Abner? Matanda ka na. Parang wala tayong pinagsama ng mga 90s. Eh, balasubas ka din naman eh. Putang ina mo. Ukid ang ina mo. Titi mo, di na tumitigas. Gago. Nag-usap po kami niyan. Ngayon, nung nag-usap kami kanina at nagkamurahan, pinatayan niya ako ng phone. Nung pinatayan niya ako ng phone, biglang tumawag na naman. Siya na mismo ang tumawag sa akin ngayon. Ngayon, doon sa pagtawag niya, medyo maganda na ang naging usapan namin. Kasi po mga kaibigan, nung during panahon ni Secretary Joey Lina, how many times kong sinasabi na naging kolektor ako ng Task Force Jericho ng mga pasugalan sa Metro Manila. Kolektor! Halimbawa, ikaw, nagpapasugal ka ng mga illegal, weteng, mga payola. Isa ako doon sa mga kolektor ng weteng payola dyan sa NCR. Panahon yon ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at ni Secretary Joey Lina. Noong mga panahon na yon. At bakit ko nasabi, magkakasama kami, at bakit ko nasabi na parang walang baho itong si Abner Apuang? Siya lang naman nung kasama-sama ko pag nangungulekta ng mga payola. Siya ang sasakyan niya, ang sinasakyan ko tuwing nangungulekta ng pera sa mga nightclub, sa mga payola, sa mga illegal gambling mula Cavite, Quezon Province, Pampanga, Bulacan, NCR, lalawigan ng Rizal, kila Tony Santo. Hindi na ako magbabanggit ng mga pangalan ng mga weteng payola dyan. Lahat yan, kami ang nangungulekta nila Abner Apuang. Kaya alam mo ka, Abner, ito po guys, ipaparinig ko pa po sa inyo yung usapan namin kanina lang. Ha? Dito, medyo natauhan siya eh. Natauhan siya. Natauhan, na ano yung ulo niya,
Oo, nauntog, natauhan. Nung pinaalala ko sa kanya, kasi itong si Abner, matanda na po ito eh. Ha? Matandang ulyani na ito, pero nakaalala. Pakinggan niyo po yung pangalawang conversation namin. Hello, pare. Hello, pare. Oo. Ito kasi hinawagan ko si Pagkakatayakan na pati si Colonel Marcelino. hinawagan ko si Billy Andal ngayon. Yan sabi. Tinanong ko, kailan ba nakasama si Walang utang na loob yung putang inang yan. Si Billy Andal, galit din siya kay Billy. Oo. Ginamit ako niyan. Ang malaking yung ginamit. Thank you, hindi nagsalita sa akin yan. Ba't nawala? Ba't nawala? Ba't nawala? Okay, tuloy natin. Hello, pare. Hello, pare. Oo. Ito kasi Ito pa, paalala ko po. Bakit ang tawagan namin ni Abner Apuang pare? Kasi po, yung isang collector po namin ng mga pasugalan, mga illegal gambling sa Metro Manila, yung isang anak po nun, inaanak ko. Na kung saan, ninong, yan si Abner Apuang. Yan po ang naging dahilan, kaya naging magkumpare kaming dalawa ni Abner Apuang. Yung dating mayor ng Pagsanhan, Laguna. Paalala, ulitin natin ha, pakinggan niyo po ulit. hinawagan ko si Pagkakatayakan na pati si Colonel Marcelino. hinawagan ko si Billy Andal ngayon. Yan sabi. Tinanong ko, kailan ba nakasama si Walang utang na loob yung putang inang yan. Si Bilyadan, Oo. ginamit ako niyan. Ang malaking yung ginamit. Thank you, hindi nagsalita sa akin yan. Yung kusada ko, nung tatakbo sa kwan, sa luneta, oh. Pero nag-apply ka ba? Nag-apply ka ba kay Digong sa administrasyon? Hindi, dahil si Martin na pamangkin ko, di ba? Eh, isa rin naman gago yung si Abner. Ang tatay niya. Si Gilbert Dinyo, kilala mo? Oo! Oh, di ba? Ang daming piniprint ng Gilbert na mga illegal actor. Ang tatay ko, teka mo na pare. Ang tatay ko at nanay niya magtugan. Kaya pagtaro si Martin, malalaki niya. Tatay ko eh. Oo. Kaya hindi na ako nagsunog. Sabi niya ni Martin, Tito Abner, nasa Imponbo ka, DILG siya ngayon eh, Yusef. Oo. Eh sabi niya, Tito Abner, tuloy ang takbo ni Duterte. Huwag ka nang muna magsunog ng bandera. Ganun. O sige. Ito si Billy Andal, kaya ako minuran tumawag yan. Talaga crusade pa rin ako para kay Duterte ng TRRB. Oo. Sabi niya, Abner, thank you. Minura ko yan, putang ina mo. Dahil nung tanggalin siyang PCA administrator, tumawag sa akin yan. Si... Ang tawag bigla ni Billy Andal, tinanggal ako ni Duterte. Isipin mo, presidente din, tinawag niya Duterte. Tapos, ang tapos-tapusan, MTRCB pala siya ngayon. Oo. Pero pare, sana ako, opinion mo yan eh. Yung kay Presidente, kung ano man ang comment. Okay, stop ko. Yung sinasabi ni Abner Apuang na tinanggal daw si Billy Andal sa Philippine Coconut Authority dyan sa Quezon City Circle na bilang administrator, hindi po siya tinanggal ni Pangulong Duterte. Aware po ako dyan sa issue na yan. Kaya po nawala si Billy Andal dahil nagkaroon sila ng problema nung mga panahon ni dating Kabsek Jun Ibasco. Ha? Aware ako kasi si Billy Andal, ka-close ko po yan. Kakilala kong personal si Billy Andal. Totally kanina magkausap kami. Sabi ko, pare, anong nangyari? Bakit si Raulo na yung kaibigan natin? Sinabi niya kung ano yung mga naging dahilan. Kung bakit nagkaganyan ka. Bakit nagkaganyan ka, Abner Apuang? Kapaliwanag ko yun mamaya-maya. Okay, tuloy natin. Hindi po tinanggal si Billy Andal ni Pangulong Duterte. Bagkos, inilipat siya sa bilang MTRCB. Tuloy natin. Ma-opinion mo yan eh. Pero, tignan mo rin sarili mo, kung matinong tao ka ba nung panahon mo. Hindi ako matinong tao. Alam mo naman tayo. Saka ako, pare, tayo, ilang taon din kayo nagsama nung panahon ni Jewelina. Yan o, pinaparinig ko po. Sinabi ko sa kanya, tignan mo muna pare kung matinong tao ka. Malinis ka. Dahil ilang taon tayong nagsama. Ha? Nung panahon ni Jewelina. Tuloy-tuloy natin ito ipaparinig. Umaamin siya sa mga tanong ko. Joey Lina, di ba? Okay yun. Ilang taon tayo nagsama sa DILG, di ba?
Oo. Sa mga ikot-ikot sa mga tayo na sa mga nightclub, sa mga waiting lord. Taksa nga lang walang waiting doon, dahil kita mo naman. Kaya pare, bago ka umatake sa administrasyon, tignan mo rin kung malinis ba ang kamay mo. Dahil nasaktan lang ako eh. Baka isa pa pare, sa edad mo yun, nakita ko yung latest video mo ngayon, pare, uugod-ugod ka na. Baka mamaya, hindi natin alam, baka mauna ako, mauna ka, kunin tayo ni kamatayan. Di ba? I believe in that. Okay lang naman tayo. Tignan mo Siguro, naman yun, baka... pagmamahal natin sa bayan pareho. Oh, kung magpapansin ka sa administrasyon, lugar naman natin, hindi yung kung ano-ano. Sabi ko nga pare, tignan mo ang baho mo muna rin. Kahit na kanya resort, pare, hindi naman tayo para magtalo. Pagkaibigan tayo. Ano lang talaga, nasaktan lang. Ano ang sinasama ng loob mo sa administrasyon ni Pangulong Duterte? Sinagot ko lang at talagang tinigil ko ang pagsusunod ng bandera ng China. Hindi ako napagagamit yan bang tao. Ginawa ko lang. Pero ito pare, maiba tayo. Nagkakausap ba kayo ni Yorme, Isko? Binanata ko yan eh. Dahil nakikusap si Mayor Lim ng nasa Emerald lagi kami. Yes. Oh, sa may rotonda, sa may... US Embassy. Oh, yes. Oo. Okay, ito guys napasok dito ang pangalan ni Mayor Alfredo Lim, yung dating mayor ng Maynila, dating NBI Director, dating DILG Secretary. Alam nyo guys, bago po namatay si Mayor Lim, magkasama po kami yan. Personal. Alam nyo ba, 3 weeks ago, buti nga, nung nagkasama kami ni Mayor Lim, personal, nung bago siya mamatay, magkakasama kami ni Mayor Lim, ni Abner Apuang. Itong pulis na to, magkakasama kami. Nung time naman nanananghalian kami doon sa restaurant ng isang ex-city councilor ng Maynila, na ngayon na executive secretary ni Mayor Isko Moreno, napag-usapan namin, private meeting kami noon. Ang sinabi pa nga sa akin ni Mayor Lim, tandang-tanda ko, Ninyo, tama ang ginagawa mo, murahin mo nang murahin ang mga putang inang yan. Yan ang sinabi mismo aktual ni Mayor Lim. Sinabi niya, murahin mo nang murahin ninyo ang mga putang inang yan, ang mga kumukontra sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Yan ang aktual na sinabi sa akin ni Mayor Lim. Kaharap si Abner Apuang. At sinabihan pa si Abner Apuang ni Mayor Lim, Abner, tigilan mo si Pangulong Duterte. Pabayaan mo kung hindi ka nabigyan, kung hindi ka napansin, kung hindi ka binigyan ng trabaho sa administrasyon na yan. Pabayaan mo lang. Maganda ang ginagawa. Binanggit ko yan kay Abner Apuang. At tanda niya, nung nag-usap-usap kami nila Mayor Lim, nung mga panahon na yun bago mamatay si Mayor Lim. Maririnig nyo rin po sa conversation natin. Tuloy natin to. Kaya kagago yan eh. Nakapunta ka tayo sa bahay niya, labis mo ako nasama sa bahay niya. Di ba? Sabi niya, kinaibigan na ulis ko eh. Huwag mo nang banatan yung ghost employees. Ba't meron ba ng si Isko Moreno? Nako, documented yan. Kulong ko yan. Pero may para ganito na lang. At ulitin ko yung sinabi ko. Okay lang ba makmala kay Pangulong Duterte, pero tignan mo muna yung kamay mo kung malinis ba o ano. Di ba? Wala. Makasalanan. Saka remember pare, bago namatay, Yan. si General Lim, si Fred Lim, magkakasama tayo noon. Puro suporta siya sa administrasyon na to. Oo. Tama yun. Di ba? Suporta siya. Tama din. Kaya Nung nagkakapit tayo doon sa restaurant ni dating Councilor Ang ng Manila, sa may gilid ng Manila. Shirley. Yes, sa gilid ng, di ba may restaurant siya yan, yung floating. Doon tayo, naglalunch tayo noon bago namatay si Mayor Lim, mga alam ko yun. 3 weeks ago. Malakas ang memory natin pareho. Kaya sana naman pare, ako man, wala tayong magagawa. Binuto yung si Pangulong Duterte ng tao. Suportahan na lang natin. Hindi naman ang daya yung mama eh. Hindi, stop na ako. Oh. Di ba? Sana naman. Hindi, Sige na, mabuti. kasi baka mamaya may nag-ingay dyan. Saludo ako sa iyo. Diba? After so many years, biro mo nagkausap tayo. Yeah. Si paring Milo nga, isusurrender ni Mayor Lee, bigla namatay. Oo. Hindi, kung si Colonel Hailo, Makinig ka subukan muna. ni Captain Hailo. Makinig ka muna. Naalala mo si Nograles nung ginamit ako ng Starboy. Yes. Tinatapay, kilala ko ng Bulgar.
Binigyan ako ng ganto. Katropa niya sila Almar Dagilan, di ba? Na-publish. Mm. Tinawagan ako ni Merlin. Consultant ako ni Merlin, wala akong opisina. Yeah. Sabi niya, Abner, nga punta ka. Di pumunta ako. Siya mayor, 2010, hindi ako namali. Yeah. Sir, bakit to? Abner, nabasa kita sa front page Manila Bulletin. Mm. Hindi, ganito pare. Gusto bang lumutang ni Captain Hailo? Ang nangyari, nawa na rin ako. Dahil Hindi, kung willing siyang lumutang, tutulungan ko siya. may depression na yung puso niya eh. Hindi, tutulungan ko siya. Ibigay mo sa akin ng number niya. Akong kakausap sa kanya. Ang nangyayari kasi, DTA don't trust anybody, tatawag na lang bigla. Sabi niya, pare Abner, hirap na ako. Hindi, ganito pare. Kilala mo naman ako, di ba? Oo. Pwede ko siya kinapit sa taas. Kung willing sumuko, si Captain Hailo, ibigay mo sa akin, ibigay mo yung number ko. Nakapondo ka na eh. Yung number ko pare, ibigay mo kay Ray. Basta tumawag. Ang nangyari, pabago ng ibang cellphone number eh. Yeah. DTA eh. Ha? Hindi, kung gusto sumuko ni Captain Hailo, ibigay mo number ko, i-ano ko sa taas, at ina-assure ko sa'yo, tutulungan natin siya. Ang dami nag-offer nga rin eh. Pati si Colonel Marcelino eh, yung Lunes sa Australias. Yeah. Hindi, basta i-ano natin siya sa taas. Kilala naman natin si Ray eh. At saka, mabait siya. Yeah. Nung huli ko siyang nakasama, nung pumunta tayo doon sa Ninoy Aquino Stadium, doon ang opisina niya eh. Ng illegal anti-recruitment, di ba? Siya ang nagkaroon ng dating PD director, naalala mo siya. Pare ganito na lang, sabihin mo kay Captain Ray, tutulungan ko siya kamo. Pag tumawag, pare. Yes. Sana pare, inano mo na kay Presidente. Ay, alam naman natin eh. Kadigap din naman nila yung din yan eh. Tigil na nga ako eh. Ang ganda na lang yun. Yeah. Tao lang tayo eh. Kaya Sige, yung pare. sabi mo, wala naman matinong tao eh. Yes. Hindi pare ano mo lang ako, inform mo lang ako pag willing na si Ray. Ilalapit mo sa taas. Malaking karangalan yun. Okay pare. Thank you. Thank you, pare. Yun. Alam nyo, itong binabanggit ko pong si Captain Reynaldo Hailo, I think marami nakakakilala nito eh. Nung mga panahon ng mga 90s, isa po yan sa mga magagaling na pulis ng MPD Makati or Manila Pines. Sikat po yan si Captain Hailo. Nung nabigyan ng pagkakataon niya na makapaglingkod muli sa bayan, panahon ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, ginawang chairman yan or director ng Anti-Illegal Recruitment Task Force or mga ganon. Magkakakilala kami niyan, personal. Ngayon, kung kayo man ay kakilala nyo si Captain Hailo at nakakasama ninyo, ang linaw ng sinabi ni Ka Abner, gusto niyang sumuko na. Kasi wanted po yan eh, marami po siyang kaso. Mga kuwan, hindi ko na pwedeng i-mention. Ngayon, sir, pwede kitang ilapit sa taas. Ginagarantiya ko sa iyo, sir, ikukunik kita sa taas. Kung talagang gusto mong sumuko, just call me. Kunin mo ang number ko kay Ka Abner Apuang. Kunin mo ang number ko. At titsakin ko sa iyo, sir, ang gobyernong ito ni Pangulong Duterte, handa kang tulungan. Tutulungan ka kung talagang gusto mong sumuko. Basta't, kontakin mo lang ako, sir. Kung maraming nag-o-offer sa iyo, ako naman, Sir Hailo, kilala mo naman ako. Na kahit pa paano kahit medyo maloko-loko ako nung mga time na yon, pwede kitang ilapit sa taas. Irerekta kita kay Senator Bongo. Kahit na kay Chief PNP, itatawag kita. Kung talagang willing kang sumuko, tutulungan kita. Pero balik tayo rito kay Abner Apuang. Narinig ninyo mga sinabi ko kanina na magkakasama kami niyan pag nangungulekta ng mga payola, ng mga weteng, mga ganon, etc. Inamin niya na magkakasama kami. Kaya aware ako sa taong yan. Aware ako. Nabwisit lang ako sa kanya, bakit kailangan niyang magaganyan sa administrasyon na to? Di ba? Bakit kailangan niyang bumakbak? Una-una po, kanina, matagal na kaming din nagkikita niyan eh. I think mga more than 10 years. 10 taon na mahigit na hindi kami nagkikita niyan ni Captain Abner Apuang. Ngayon, nung napanood ko yung mga video niya na minumura si Pangulong Duterte at binanggit niya ang pangalan ni Martin Dino,
ni Abner, ni Billy Andal, mga kakilala ko rin personal yun, yung mga personalidad na binanggit niya at nagkakausap-usap kami. Ngayon, binirepay ko siya kay Billy Andal. Sabi ko, Kabili, ano bang nangyari sa kaibigan natin na nababaliw na ata? Sabi niya, hindi ninyo ganito yan. Kwento sa akin ni Kabili, mawalang galang na Kuya Billy yung kwento mo, ikikwento ko rin. Ang sabi niya, ninyo totoo, nakasama namin yan, si Abner Apuang, 2016, sa kampanya ng Duterte Group. Umami si Kabili. Ngayon, ang nakikita ko kasi kay Abner Apuang, ang style kasi niyan, pag alam niyang dumikit sa sayo at wala siyang mahita sayo, babakbakan ka ng babakbakan ni Abner Apuang sa kanyang mga kolom. Nagkukulom mo yan, nagsusulat sa TikTok. Balita ko, nagsusulat isa ngayon sa Bulgar na pahayagan. Ngayon, narinig niyo yung pinangalan niya na Nats Taboy? Editor-in-chief ho yun ng pahayagan Bulgar nung mga araw, ng mga panahon na yun. Magkakaibigan kami. Si Nats Taboy po, kung di ako nagkakamali, correct nyo na lang ako sa mga kakilala natin media. Si Nats Taboy, naging Vice President ata ng National Press Club. At katropa niya, si Almar Dagilan. Na si Almar Dagilan, taga rito po sa Baguio, na National Press Club din na senior member. Nakaka-close ko din yan noong mga panahon na yon. Totally magagandang mga kaibigan namin yan Ngayon, sabi ko nga, kakilala ko si Abner personal, pumupunta ako sa Laguna, pumupunta ako dyan sa bahay niya sa Maynila, yung sasakyan niya ginagamit namin pag nangungulekta. Ngayon, ang nakikita ko kay Ka Abner, ito mga kaibigan.